Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila ilalabas na nga ang matibay na ebidensya laban nga kay Kuting na ito na magpapaligwak sa kanya. Well mga kaibigan, matatandaan natin na isa si Atty. Vic Rodriguez talagang hindi pinitigilan itong si Lisa Smugs at Kuting ng Norte na ito dahil kung titignan natin mga kaibigan ay binigay na nga ang mga ebidensya at probeba kay VP Sara Duterte at kay Tatay Digong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na inuunahan na naman ni Kuting ng Norte at pinapabagsak na di umano ang mga general na tila kontra sa kanya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nakikinig na naman kay Tambaluslos at kay Lisa Smugs at wala itong sariling desisyon na kung tutusin at titignan at pag-aaralin natin mga kaibigan. Bakit sila makikialam at bakit sila guilty? Kung hindi naman talaga totoo to, ay bakit nila papatulan? Dito natin mapapakita mga kaibigan at mapapatunayan na pawang katotohanan ang mga sinasabi ng mga general na ito at mga attorney na talagang may kababalaghan na nangyayari di umano sa loob mismo ng Malacanang. Kaya naman dapat talagang imbestigahan ng mabuti ito at parusahan ang dapat parusahan. Ikulong ang dapat ikulong. Kaya naman dapat nang kaladkarin ito sa korte at talagang pigahin at imbestigahan at hindi magpagaya-bayad ang mga inuukulan. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa naman sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang nangyari, di ba, nagmanifesto, nagsalita ang mga PMAers, so na pinakawalan ng mga Jutang Ginemes sa Kongreso, sila Dr. Lorraine at si Ka Eric. So yun comparison ni General Macanas. Next, sabi ni General Macanas, so ito ngayon, okay, nakikita ako, sabi ni General, so ito ngayon yung nakikita ko, and I hope, sabi niya, I hope, nakikita, kasi ibig sabihin wala na kaming karapatan magbigay ng opinyon o magtimbang ng mga pangyayaring pambababoy ninyo sa gobyernong ito. Gusto nyo na kaming harasin lahat, pinatanggal nyo na, pinatake down nyo na ang Facebook ko, mga buwaka ng inan nyo na kiniklaim nyo na intellectual property ang Maharlika name. Eh kahit nasa bigas ang pangalan ng Maharlika, common name lang, Maharlika Restaurant, meron sa New York, lahat, maraming Maharlika. Yang hayop kang Lisa ka, kayo ang nasa likod niyan. Pero hindi pa tapos ang laban at sa amin ang huling halakak. Kaya sabi ko sa iyo, magbalot-balot ka ng Jutang Ginemes ka. Tuloy ko muna to, ang sinabi ni General. So sabi ni General Macanas, so ito ngayon ang nakikita ko. And I hope mag-usap-usap sila. Okay? I hope, sabi niya, I hope, I am right. Sabi niya, I hope, tama ako, na itong mga general, sabi niya, sir, okay, itong mangyayari, okay, itong mangyayari sa tulad ni ERAP, panahon ni ERAP. Ang ibig niya sabihin na hindi madugo. Okay, di ba yung kay ERAP, wala namang may rally, pero wala namang nagdanak ng dugo, di ba? So ngayon, sabi ni General Macanas, kasi nung time na yon, di ba, si bago nag-announce, 'di ba, si Lacson at General Reyes ng withdrawal of support, nag-usap-usap na din sila. So naintindihan ni ERAP. So ayun, kaya nagkaroon ng withdrawal of support. Okay? So nakinig naman si ERAP, nakinig ang president, kaya nagkaroon ng withdrawal of support. Kaya walang gulo nung time na 'yon. Tapos sabi ni General Macanas, mga palangga, so sana ganyan ang mangyayari. Okay? Kaso si Smugs daw, nagmamatigas ang ulo. Okay? Baka mamaya, biglang gapusin niya ng men and women in uniform. Itong isa, okay? Baka siya na lang ang i-deport sa Hawaii or New York. See that? Walang libelous dito. Walang cybercrime na nalabag dito. Okay? Sabi ni General Macanas, ito yung huli niya nga. Anyway, there are all opinions. Kaya nga, General's opinion itong aking vlog. Kaya isa lang ang dasal ko. Sana walang gulo, sana matapos na ito. Kasi kung hindi matapos ito, kawawa talaga ang bayan.
something must happen. And God, sabi niya, sana may regalo tayo sa Diyos ngayong 2024. Okay? Sana, sabi niya, ma-solve na ito. Kasi grabe, mapapahiya ang Pilipino sa buong mundo kung ilalabas o hindi. Ilalabas ang video. Sabi niya, sana hindi na lang ilabas yan dahil mapapahiya tayo. Sana mag-decide na ang Pangulo, do the right thing. Po, Mr. President, good luck. Question. Kahit ulitin mo, Acorda, Jutang Genemiska, Lisa, Cheloy, lahat kayo nagmagkakasabo at Browner, gamitin nyo yung utak nyong napupuno na rin siguro ng pulburon. Ayan. Hindi ko sinabing 100% kayo nagpupulburon. Siguro. And I am entitled for my opinion, aking palagay, dahil sa malayang pagpapahayag. Dahil nasa konstitusyon yan, First Amendment ng Amerika at nasa Bill of Rights din yan ng Pilipinas. Mga yawa kayo. Okay? Mga kababayan, ganyan manupil, magtaksil ang PNP dahil yan ay utusan ni Lisa Ahas Araneta Marcos na kasangkot sa lahat ng bribery, lalo na sa ukada. Hinayupak ka, baka gusto mong ilabas ko. Pero sabi ko nga, ang lahat ay nasa tamang panahon. At again, may kopya ako na nakikipag-usap ka, Lisa, sa mga opisyal ng ukada. Kaya wala kang kawala. Nasa tamang panahon. Sabi ko, i-drag mo ako sa korte. Total, most powerful kang giatay ka. Dahil hawak mo ang pera ng bayan. Well, mas malupit ang power namin. Power of truth. At kakampi namin ang tama. Kakampi namin ang langit. Ikaw, kakampi mo, Jimpierno. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ito po, kinasuhan nila si General Macanas. Ngayon, actually, imagine ninyo, kayong mga nakikinabang ng bayan, kasama ang mga trolls, okay, na kayo ay parang mga laruan ng gobyernong ito. Even you, Acorda, even you, Browner, bakit ba kayo nagdidila ng kipay ni Lisa Smugs? Dahil nabibigyan kayo ng pabor. Isa sa mga expose ko, dyan sa PIDEA, yang si Lazo na yan, hinaharas, ginipit ang mga abogado naman. Puntahan nyo na lang yung vlog ko. Ito po ang larawan ng Pulboronic Republic. Hinaharas. Actually, may nag-message sa akin from Social Security, from SSS. Pero mahaba, panggigipit din ng inappoint si Makasait, yata ba? Inappoint ni Lisa dyan. Let's talk about that sa mga susunod na vlog. Pero ito, mga kababayan, 4 na general, okay, ang binaboy ng gobyernong ito. Ito po, mainit-init. Okay? Ang nararamdaman ng mga general ay pangbababoy. Okay? Imagine nyo, mga palangga, ayon dito sa impormasyon natin. Di ba? 1 taon mula noong January 9, okay? January 9, di ba, may issue na napapabalita na dinidemoralize ng gobyerno ni Kuting yung mga AFP, okay? Yung mga general, okay? Na sabi nga dito ng ating informer na higit na mas lulumalim daw yung mga pagkawatak-watak o bitak, okay, na nararanasan ng mga AFP generals dahil sa demoralization na ginagawa ng gobyerno ni Kuting sa ating mga kasundalo dahil sa pamumulitika ng mataas na opisyal dyan sa AFP. Sino? Ikaw ba yan, Browner? Okay? At lantarang pakikialam ng mga politiko sa sistema ng assignment at promotion sa armed forces. Sino yan? Si Lisa Ahas yan. Si Lisa Ahas ang nakikialam sa lahat ng pwesto na gusto nilang ilagay. Dahil meron akong pinlay sa inyo na video, di ba? Audio. Nung nag-uusap si Bianca Zubel at si Lisa na i-hold muna ang pagpalit ng mga
posisyon ng generals doon sa ISAF. Hindi ko lang na-ready ngayon. Si Lisa, kinakausap ni Bianca Zobel. Okay, yung time na i-hold muna daw dahil doon sa extraction na yon. May in-extract silang, well, that's another topic daw. Okay, mga palangga. So, si Lisa itong tinutukoy dito. So, mga kababayan, ayon dito sa ating mga puting ahas, talagang galit na galit sila dahil imagine nyo mga palangga, sa isa't kalahating taon, wala pang 2 taon tong hayop na to, sana mag-2 taon na para ilabas na yung pulburon. Okay? Di ba, wala pang 2 taon, itong ginayupak na Marcos na ito, pinagtatanggal nila yung mga senior, okay? Yung mga senior, mga AFP officers dahil sa politika at chismis. Pinagtatanggal ng mga hinayupak na ito sa pwesto. Dahil sa utos ni Lisa Smugs at what? Politika. Ang mga general na ito ay pinaghirapan nila kung ano man ang kanilang naabot na pwesto. Nag-aral, itinaya ang buhay, pero ganito po sila binababoy ng Polboronic Republic. Ngayon, mga kababayan, okay? Napag-alaman natin talagang ang pakiramdam ngayon ng karamihang ginigipit na mga general o mga sundalo ay walang pakialam si Marcos Jr. Coting. Okay? Na masira ang mga karera, mga pinaghirapan, reputasyon ng mga sundalo, okay, na nagsunog ng kilay, namuhunan ng kanilang mga buhay. Sabi ko nga, di ba, nagsakripisyo, di ba? Remember si General Macanas? Tinanong ko siya kung ano yung pinakamalungkot na naranasan niya sa pagiging general niya, yung malayo sa kanyang pamilya. And I believe, lahat ng mga general, lahat ng mga sundalo ay pare-pareho na naranasan, kamit lamang ang tagumpay na hinihingi nila para sa bayan at para sa sarili nila. Okay? Mawalay sa kanilang mga pamilya, yung iba baldado, yung iba nasa kumabilang buhay na nga eh. Ngayon mga kababayan, ang pakiramdam ngayon ng ating mga konsudaluhan, okay, na pinababayaan talaga sila ng gobyernong ito. Dahil hindi man lang pinahalagan ang kanilang mga profesyon. Di ba may vlog ako gabi dyan na ginawang timawa ang mga ibang sundalo na, PSG naman yun. Was it PSG? Yeah, mga sundalo pa rin, you know. Ngayon, sabi dito mga palangga ng ating puting ahas, di ba? Grabe, Miss Maharlika, sobrang bagsak na po kami. Okay? Pinagtatanggal yung mga, okay, yung mga kasama namin. Okay? Itong nag-message sa atin, hindi ito tinanggal. Okay? Grabe yung mga kasamahan po namin ay pinagtatanggal ng wala man lang formal investigation o valid reason. Kita nyo mga palangga? Sumisidhi na po ang galit at puot na nararamdaman namin ngayon dito sa AFP. Hindi ka kasama dito, Browner. Okay? Dahil dumidila ka sa kipay ni Lisa Smugs. Nagkikis-kipay ka. Bagoy na natin, hindi na kiss us. Okay? Kipay na. Ngayon, mga palangga, sabi ng ating mga mga men in uniform dito, minus Browner o yung mga Dorobo o yung mga nakikinabang sa Kaban ng Bayan, okay, nadidemoralize na po kami dito, Miss Maharlika. Sabi niya, lalo na, sabi niya, pinalala ni Secretary of National Defense na si Teodoro, okay, at si Chief Browner, AFP Chief Browner. Kaya lalo pong umiinit ang mga sundalo at officers. Hindi sila nakikinig at mistulang nagbibingi-bingihan sa mga tunay na kaganapan dito sa Armed Forces. Hindi po kami pinapakinggan. Binabaliwala po ang aming mga posisyon dito. Binabastos na po kami. Sinusumbong ito sa inyo mga palangga. Sinasayang po ng administrasyon na ito, okay, ang pinuno ng Armed Forces ang invaluable human resources dahil sa lantarang pagpapayag na paglapastangan at pambabastos sa professional system of assignment, designation and promotion po ng mga sundalo. Grabe, sabi niya, inalmahan po ng mga sundalo, lalo na ng mga junior officers, ang pakikipagmabutihan, okay, ng magpinsang Coting at Romualdez sa mga makakaliwang grupo, di ba?
nakipagmabutihan si Tambalusos at si Kuting, nag-release, pinardon niya, pinatawad niya yung mga nagurgur ng kinabukasan ng mga anak ninyo. I just forgot yung executive order ba niyo, nakalimutan ko lang, hindi lang ako ready, okay? Pero alam niyo na yon. Pinalaya ni Kuting, okay? Yung mga kumikitil ng buhay ninyo. Okay? So inalmahan po ng mga sundalo, lalo ng mga junior officers, ang pakikipagmabutihan ng magpinsang Marcos at Tambaloslos, okay? Sa mga makakaliwang grupo habang isinakripisyo po namin ang mga ng mga mahuhusay na senior officers nila na sinira ang distinguished military careers at sterling service record sa basta na lamang paglagay ng mga ito sa floating status. Pinagtatanggal, pinalitan ng mga kasabwat ni Lisa Smugs. Ngayon, sabi ng ating puting sa kasulukuyan po, Ms. Maharlika, 4 po na generals ang biglaang tinanggal at inilagay sa floating status o wala pong pwesto bukod pa sa mga colonels na pinagtatanggalan rin ng assignments at inilagay sa floating status. Bago po umupo si Marcos, ang 4 na respetadong generals ay nagserbisyo ng buong buhay at katapatan. Itinaya ang mga buhay para sa bayan at tinaguro ang bayani, nakipaglaban, nasugatan, 'di ba? Sa yung iba, sugat. At kinilala sila at binigyan ng mga matataas na awards, parangal, pagkakilala, pero sa kasabaang palad po, sinira at binaliwala ni Marcos Jr. ang mga sakripisyo at inilagay sa floating status o walang permanent na pwesto, commensurate sa rangko nila sa ngalan ng mali at mapanirang pamulitika. Exactly the same ng ginagawa ngayon dyan sa PIDEA. Doon naman sa mga abogadong inuulat ko sa inyo at dinibdiban ni Lasso na nakakaso yan ngayon sa ombudsman. At ang iba pang mga, I think more than 50 empleyado, okay, ng PIDEA na pinagtatapon din nila. So dahil nga ito ay pulboronic way of government, pulboronic governance. Ngayon, pinaparating ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga general, na totoong magigiting na general, ang pambababoy mo, Kuting Junior, dahil kakapulburon mo, kakatulog mo, kaya nagkaka-muscle spasm ka na, muntik ka ng magurgur ang sarili mo. Okay? Ito, papakita ko sa inyo yung picture. Inas ko po yung ating puting ahas kung pwede ba ipakita itong mga 4 na general. Okay, sabi dito, ma'am, ito po, sabi niya, ang mga kinilala at highly respected na mga junior officers ng AFP na sinira ang distinguished military career dahil sa politika. Okay, you know what? Nakahiga ako kanina nung na-receive ko to. Binabasa ko ito. Ito, mga palangga, tumutulo yung luha ko. Sabi nga ng aking palangga, umiiyak-iyak ka na naman? Sabi nga sa akin. Sabi ko, you know what? Sabi ko, kung tatay ko to, kapatid ko, na sundalo, na pinag-aral ko, kunyari, kasi tayo may mga pinag-aral tayo mga kapatid, di ba? Mga ganun tayong Pilipino eh. Kunyari kapatid ko to na nagsunog ng kilay o tatay ko to na nagtiis para makapag-aral, para maglingkod sa magtanggol sa bansang Pilipinas. At nakapag-graduate, nasugatan, napilayan, hindi ko nakasama for years, months dahil sa pakikipaglaban. Hindi ka ba maiiyak? Sabi ko sa palangga ko. Kaya ito iniiyak ko, gaano kasakit sa pamilya, gaano kasakit sa kapatid, sa anak, yung pambababoy ninyong pa kayo. Marcos Jr., gaano kasakit to? Palibhasa, wala kayong pakialam sa Pilipino. Ang intensyon yung mga inayupa kayo magpanalo sa loto at kamkamin ninyo. Magtanggap ng bribe, magbenta ng mga pwesto, kaya speak up day na tayo mga palangga. I know, ang dami na natin. Hindi nila pag-aari ang Pilipinas. Hindi nila pera ang 5.7 trillion na budget ngayon 2024. Samantalang kayong mga sundalo, kulang kayo sa mga personal gadgets ninyo, equipment sa pakikipaglaban, pero yung mga hinayupak na to, party-party sa Malacanang, travel here, travel there, bumibili ng babae si Sandro, tumatanggap ng bribe, si Tambaloslos, na binabribe ang lahat ng mga kongresista. We have to move now.
Ngayon, ito ang itsura palangga. Okay, number 1 na binaboy nila, si Major General Antonio Navarrete, PMA Class 90, former Brigade Commander in Sulu and Commander of 1st Infantry Division based in Zamboanga. 4 months floating na. Okay? Yan mga palangga ang pangalan. 1, 2, 3, ito 4. Okay, ito. Pakita ko yung picture niya. Okay, mga kababayan. Ito po, si Major General Antonio Navarrete. I hope tama yung, ayan. Ayan mga kababayan. Floating for 4 months. Ganito mo ba tratuhin kuting na hinayupak ang pulboronic ka? Yung mga tao, mga general na tinaya ang buhay nilang mga langhiya kayo. Okay, number 2. Major General Leonel Nicolas. Okay? PMA Class 91. Former J2 and Chief ISAF, 5 months floating. Okay? I think ito siya. So, I hope tama yung pagkasunod-sunod ng picture ko. Ha? Correct, may nanonood ba? Dito ba sila? Saan nandyan? Okay? Former JTF. Oh yeah, ito na nga siya. Oh, that's 3. 2. Okay. Okay, number 3. Ito. Team Igsuon. Okay? Si number 3, si Brigadier General Marceliano Teofilo, okay? PMA Class 90, former Commander, JTF, NCR, and Chief ISAP. 1 year, 3 months floating na. Imagine ninyo, mga kababayan, binababoy ng diputang gobyernong ito. Number 4 pala. Ito. Brigadier General Jovencio Gonzales, okay, PMA Class 90, former Brigade Commander 602, okay, 10 months floating. Ayan, 10 months floating na mga palangga. Okay, si Jovencio Gonzales, iba pala to. Okay, ito si Teofilo. Okay, tingnan mo. Ayan po. Next. Okay. Ito si Brigadier General Jovencio. Ito na, nabasa ko. Okay? Ito po siya. Kaluoy man ang akon mga palangga, mga binisaya man ni ako mga palangga. Ngayon, mga kababayan. Okay. Sabi nga ng ating puting ahas, mga kababayan, hindi sinailalim sa investigation at walang anumang kadahilanan o kaso, basta na lang silang tinanggal at naging floating status. So anong ibig sabihin yan? Sinong ipinalit o tinanggal? Mga pulboronic generals na pumuprotekta kay Mark Anthony Sayarot na binigyan ni Lisa at ni Kuting ng PSG? Ulitin natin sa mga kapapasok lang. I hope simulan nyo to. Yan. Mark Anthony Sayarot, pulboronic, nahuli, non-bailable, pinalaya ni Lisa at ni Marcos Jr., non-bailable, tanginan nyo, magbabayad kayong lahat, hindi kayo magtatagal. Kung ako sa Kuting, magbalot-balot ka na. Balutin mo na yung mga polboron mo sa Malacanang. Okay? Dahil inutil ka. Inutil ka. Wala kang betlog. Ang betlog mo parang betlog ng butiki. Kayang durugin kahit bata. Nidurog ko kasi no bata ako eh. Nandiyan yan sa mga puod, yung mga bamboo. You know, pag may bahay kubo ka, di ba, dumalabas yung mga itlog ng butiki. Ganyan ang itlog mo. Kaya kong pisatin. Ngayon, mga kababayan, okay? Ang sabi ng puting ahas, normally daw, okay, relief and designation ng mga senior officers at itong mga colonel at mga star rank ay galing dapat ito sa mga respective major service ang recommendation through Board of Senior Officers or BOSO. Then aakyat sa BOG or Board of Generals or BOG na pinamumunuan ng Chief of Staff ng AFP bago iakyat sa Secretary of National Defense for endorsement sa Malacanang para sa approval ni Marcos Jr. Pero mga kababayan, binaliwala at sinagasaan daw o ang prosesong ito na matagal nang umiiral sa AFP. Yun ang proceedings, yun ang proseso. Bago mo tanggalin ang tao, may kaso ka ba? May ninakaw ba?
May kinitil ba or something? May ginurgur ba katulad ninyo? Lisa, ginurgur mo 2 Facebook kung yawa ka? Oh, tignan mo ngayon. We are 10,000 viewers live. Kahit pinatay nyo yung Facebook ko, umaalpas yung bunganga ko sa mga YouTube channel, I mean, sa mga TV at sa telepono ng ating mga palangga. Dahil nagsasabi tayo ng katotohanan dito at in-expose ko ang lahat ng kababuyan ninyo. Alam niyo palangga, di ba? Na may patong ang ulo ko, tinatarget ako ng buwaka ng inang yan. At sinabi ko sa inyo, report ko na yan dito sa Amerika. Hindi lang ako makakalaban nyo. Gobyerno ng Amerika. Kung dyan sa Pilipinas, ginigipit nyo si General Macanas, hindi rin kayo magwawagi. Dahil mag-aaklas ang taong bayan. Mag-speak up. General Macanas, sa lahat ng mga palangga ko, general man o mga abogado, nananawagan ako, suportahan po natin, protektahan natin si General. Kailangan namin ng lawyers. Kailangan naming ipagtanggol ninyo kasi pag pinagtanggol nyo ang katotohanan, lahat tayo dito ay makikinabang. Papayag ba tayo? Naghigipitin na lang tayo. Kayo nga po mga general, mga abogado. Si General Macanas, retired na. Ako, ano man ang bala ko, alindog lang ang katapat. Wala man po, wala akong pera, wala akong armas. Alindog lang. Pero nilalabanan ko yung mga hayop na to. Okay. Sabi natin po tingas, binabaliwala nila. Okay? Matagal na pong umiiral yan sa AFP. Pero ngayon, kulang o salat sa karanasan. Basta utos ni Lisa Marcos, relieve. Okay? At floating agad. Imagine ninyo, mga magigiting, ma'am and sir, I'm talking to you, heart to heart, tatay sa tatay, nanay sa nanay. Ang buwaka ng inang Lisa, mudlo, putot, butod. Laklakera, laging lasing, nandudura, nananapak, nananakal. Gaganituhin kayo ng babaeng ito? Nan umaarte na very New York? Na akala mo, very New York pala, di itapon na siya sa New York dito. Very New York ang ghetto. Wako-wako yan eh. Sabog ang jutak ni Lisa. Ang nasa utak ni Lisa at ni Kuting, hindi para sa Pilipino, kundi para mangamkam at gumamit ng mga tao, utuin nila para mapakinabangan nilang mangamkam. Alam mo kung bakit hindi niya ako ginamit na bagman o bag lady o whatsoever? Dahil ipapalunok ko sa kanya ang bag. So isisilid ko siya doon. Okay, pag ginawa niya yon. Kaya hindi ako nag-kiss ass dyan. Dahil nakita ko earlier, okay, ang kahayupan ng babaeng ito, mga general, mga ma'am at mga sir, alam nyo naman ang kalakaran sa Pilipinas. Kung gusto ko lang magkapera, edi sana nag-kiss na rin ako, kadiri, sa kipay ng jutang gineneras na babaeng yan. Ikaw, Lisa, sabi ko magbalot-balot ka ng butod ka. Okay? Ano pa sabi ng ating mga palangga na general? Low moral na po kami dito. Disrespected at binababoy. Binababoy po kaming lahat dito. Yung kabuuan ng armed forces. Ayon po sa mga senior and junior officers ng AFP, tama po ang sinabi ni PRRD na weak talaga si Kuting. Walang tibay ang salita at mga desisyon. Naniniwala sa mga chismis at malayong-malayo kung ikumpara kay Duterte na strong at decisive. Ngayon, mga kababayan, di ba si Duterte, taas yung mga moral ng... Si Duterte ang tinugis noon mga pulboronic. Pero ngayon, tinutugis ni... Nakita niyo ba? May nakita ba? May nahuli bang mga malalaking tao? Si Kuting? Sa panunungkulan niya, by the way. Anong kinakasuhan nila? Ako ang unang biktima na kinasuhan nila. Well, ang unang biktima ay si Percy Lapid na ginorgor. Okay? Ang unang biktima sa vlogger ay ako na tinamnan ako ng kaso. Well, sa Trilitan, nag-invento si Taberna, si Anthony Taberna, ng kwento, gawa-gawang kwento. Alam nila na sa Amerika ako, sa utos ni Lisa Smugs, na vlog ko na to,
inutusan si Ivan Uy ng DICT Secretary, nakasabwat din niya ni Lisa sa pakikipagsabuatan sa Smart Magic. Okay? Si Ivan Uy ay inutusan si Ashguard, Philippines, para maghanap ng address ko sa Pasig. Which is hindi naman ako taga-Pasig. Sabi ko, ang alam ko lang sa Pasig, yung di ba? Yung Victoria Court doon, nag-promote pa. Ang alam ko lang, di ba? Nasa Pasig yun. Anyway, back in the day. So ngayon, mga palangga, gumawa ng kwento si Lisa at pinakasuhan na. Kaya sabi ko, kahit walang 1 million ang ikakaso sa akin ng mga yan, 1 million times, okay? Hindi pa rin mananalo yung mga yan. Dahil gumagawa ng kwento, ako ang unang sinampulan. So mga sir, mga ma'am, men and women, kung ako nga, di ba, dati nilang #1 loyalista, yun ang sabi nila. Okay, hindi naman ako nag-claim nun. Yun ang sabi ni Lisa. Ay binaboy ng mga hayop na to. Kung si Attorney Vic Rodriguez ay binaboy, kung si Pebbles Cunanan ay binaboy, kung si Glenn Chong ay binaboy, dahil ungrateful ang mga taong ito. Dahil ginagawa kayong basahan na kapag tapos gamitin ay itatapon o ipagurgur. Speak up, mga sir, mga ma'am. Ngayon, mga kababayan. Okay, sabi pa ng ating puting ahas, si PRRD po during his time very supportive and he values the work and contribution of the men in uniform. Ayon po sa grupo ng mga junior officers na naghahatid ng balitang ito, hinahanap nila ang matibay na liderato na maaari nilang gawing sandigan. Katulad noong panahon ni Pangulong Duterte na openly ay nagsasabi na itataya niya ang kanyang buhay at pagkapresidente para protektahan ang sundalo at pulis na gumagawa ng kanilang trabaho at tapat sa tungkulin. I can do that also. Diba? Kahit po alindog lang ang power ko, puprotektahan ko kayo hanggat ano ba ang klaseng protection na, well, i-expose ko na lang. Okay? Ako na lang puprotektahan ninyo. Kasi wala akong baril eh. Ako na lang protektahan niyo, ako lang taga-expose. Okay? Yung mga lalo na yung mga makikisig dyan at matitigas. Ayan. Ngayon, sabi dito ni Palangga, okay, low moral, disrespected at binababoy po kami dito. Ganito yung sentimiento na sa kasulukuyang nararamdaman ng silent majority sa Armed Forces of the Philippines. Bukod pa sa binababoy ang proseso, ramdam ng mga sundalo ang kaplastikan sa pagtrato sa kanila. Masyadong mababa ang tingin nila. Walang malasakit, mga disposables item lang po. Items lang na matapos gamitin ay basta na lang kaming itatapon at tatanggalin ng walang tamang proseso. See? Dahil sa boses ko, boses nyo, comment ninyo, dumarami ang ating mga puting ahas. Bawat ahensya, hindi ko na kayang Palangga eh. Hindi ko nakakaya. I wish ito lang ang ginagawa ko, no? At oras-oras every 2 hours, magbablog ako para i-expose ko lahat. Ang dami, overwhelming ang aking email. So matatalbugan natin si Tulfo. Si Tulfo, ang pinag-uusapan ni isumbong mo kay Tulfo is mga kajotahan na mga away na mga mag-asawa, mga katsipan. Okay? Dapat yung topic niya, ito mga expose na ganito. Kaya wag na kayo manood sa mga katsipan na mga asawang, na personal o family issue. Dapat, hindi na pinag-uusapan yan. Dito kayo, tunay na expose na nangyayari sa lipunan. You know why? Kasi you're part of this. Dun sa away ng mga kapitbahay, away ng mag-asawa na magjowa, walang maitutulong sa buhay nyo yun. Chika, chismis lang yun. Ito, matuto kayong buksan ang inyong mga kaisipan kung gaano kahayop ang gobyerno ni Kuting. Okay? Kung gaano ang pambababoy sa men in uniform. Kaya, mabalik tayo kay General Macanas, walang cybercrime na ginawa si General Macanas. General Macanas, mananalo ka dito. We will help you. Okay? Tutulungan natin ito, mga palangga. Imagine mo itong gobyernong ito. Sabi ko, imbes na pagkabalahan ang kahirapan ng ating buhay, ating mga kababayan. Ang pinagkakabala ng buwaka ng ina, kasuhan kami. I think Roy, gising ka pa. Bagong lipunan, gising. I think, mga palangga, dating Commissioner Rowena Guanzon ay kinasuhan din. Doon I'll talk about that separately, babasahin ko pa. Sino si Rowena Guanzon? Dati, binabakbakan ko yan si attorney or former kay Rowena Guanzon, dahil dating Comelec Commissioner. The reason why, binabanatan ko pa nga siya ng personal, and
I will say sorry, okay? Dahil sa pambubudol ni Kuting. Dahil nga, di ba, ngumingiwi-ngiwi si Palangga, si Inday Rowena. Ay, kababayan ko man yan, Ilongga yan eh. Inday Rowena, kung gapamati ka. You know, we will support you. Ginigipit siya. Kaya marami ako nakakabangga dahil sa suporta ko kay Kuting, kay Liz, sa Marcos. Okay? Dahil itong mga nag-ngiwi-ngiwi katulad ni Inday Rowena, di ba? Dahil akala ko si Marcos ay ibabangon tayong junior. Pero tama si Angelica Panganiban, tama si Inday Rowena ng ngiwi-ngiwi. Kasi kahit ako, nagalit ako kay Pangulong Duterte nung sinabi niyang may leader, hindi niya sinabi pangalan ni Kuting, pero tanga ka na lang kung hindi mo maintindihan na si Marcos Jr. ang sinabi na siya ay pulboronic. Di ba? Nagalit ako kay Pangulong Duterte. Tapos later on, nung umuwi ako ng Pilipinas, nung campaign and the inauguration, mismo ang mga kaibigan ni Kuting at mga pamilya mo, Kuting, hayop ka. Mismo ang nagsabi sa akin na pulboronic ka. 10 ng mga kaklase mo, pulboronic. Kaya meron tayong pulboronic republic. Kaya Angelica Panganiban, kung nakikinig ka, I'm sorry, Day. Now you're, I wish you, luck sa iyong pamilya, mga masaya ka naman. Tama ka. Diba? Kaya kayo na mga dating, nang aaway sa amin, yung mga nang-aaway din kay Rowena Guanzon. Dati, kasi ganun tayo eh. Diba? Actually, pare-pareho lang tayo ng goal para ibangon ng Pilipinas. Nung time na yun, yung mga Pinklawan, iba pang mga, ang goal natin pare-pareho, kaya tayo nagbabakbakan. Ang goal ko rin, akala ko si Marcos, ibabangon niya. Kaya, binuboljak ko lahat ng mga mangngiwi-ngiwi sa kanya. Kasi all I thought, eto na siya. Diba? Pero yung pala, ang ibabangon ng hinayupak ay, what? Ang makipagsabuatan, protektahan si Mark Anthony Sayarot at isama pa sa New York. Okay? At isama pa, ito, okay? Protektahan ito, mga palangga, doon sa kapapasok lang. Isama ni Lisa, okay, si Michael Ma na smuggler, isinama sa kanilang mga state visit at business partner pa nila, ayan. Business partner ni Lisa at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta. Ayan po mga palangga, unang-unang pasabog ko yan nung ni-research ko yan. Na iyang si Clarita Carlos ay in-interview, dating NSA advisor, ay in-interview ni Lisa Ahas Araneta Smugs sa opisina na China-Philippines Unified Enterprises na pagmamayari ni Michael Ma. At halos na mga undersecretary ni Lisa ay ka-business partner o nagtatrabaho sa China-Philippines Unified Enterprises. So ibig sabihin, kaya dalawa yung picture niyan, left and right, dyan in-interview ni Lisa sa opisina dahil shared sila ng opisina ni Michael Ma na smuggler na pinangalanan sa Congress at yan ang China-Philippines Unified Enterprises. Kaya ako po pinakikita sa inyo yan para hindi ninyo makalimutan. And also mga kababayan, ito ang nung inilabas noong January 29 na magkakaroon ng hearing, pinatawag si Michael Ma, nagkita-kita si Zubiri at si Tambaloslos at si Kuting na ang pamagat dyan ay legislative agenda. And after that, never ever na muling ipinatawag si Michael Ma sa Congress para sagutin ang aligasyon sa kanya na pagiging smuggler niya. And later, after 6 months, June, ay nalaman ng buong bayan na si Michael Ma, okay? Hindi pa pala nalaman ng buong bayan. Na si Michael Ma ay inappoint ni Kuting, okay? Na Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Yan, di ba? So inappoint ng hinayupak na yan. Ayan Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babangon muli. Babangon ang mga smuggler, babangon ang mga pulboronic. At idagdag ko pa mga palangga, doon sa kapapasok lang at kakakilala lang sa akin yung hinayupak na Lisa na yan. Okay? Ito pa. Ito kasi yung mga 3 taong kasabwat nila na pinapalaya nila mga palangga. Okay? Ito, si Chandramani na nahuli, ayan, na may pampa-jarbog, na mga matataas na mga kalibre ng mga pampa-fireworks, ayan, laya din yan. Non-bailable yan. Sino ang aking puting ahas dyan?
Men in uniform. Bakit sila nagre-report kay Maharlika? Dahil the moment na magsalita sila, baka ipagurgur sila o tatanggalin sila sa pwesto, magiging floating sila o I think not only floating, baka gurgurin sila, mga palangga. Kasi protektado ni Kuting, ni Lisa, yung mga jejimonyong smuggler ng jojomba, nagpapajarbog, you know what I mean? At ang polboronic na si Sayaro. Yan mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya nga hinahamon ko ang Congress at Senado, mga hinayupa kayo, okay? Kung gusto nyong malaman kung nasaan ang pulburon video, i-drag nyo ako sa Kongreso o sa Senado. Kung gusto nyo mapatunayan, malinis na mga pangalan nyo sa sinasabi ko na si Lisa Ahas Araneta Marcos ay tumanggap ng bribe galing sa Okada. Okay, i-drag nyo ko para maipakita ko, maipresent ko Exhibit 1, A, B, C, D, E, F, G hanggang Z ang mga ebidensyang itatampal ko sa kipay ni Lisa. At nang tuluyan na siyang majuang. Diba? General Macanas, mga generals na binababoy, lakasan niyo po yung loob nyo. Kakampi nyo ang taong bayan. Sooner, magbabayad ang mga hinayupak na to. Ikaw, Acorda. Ikaw, Browner. Sisiguraduhin namin. Sisiksik namin kayo sa kipay ni Lisa. Yan ang amo nyong hinayupak na yan. Ikaw, Senator Amy, kailang kakikilos. Pero you know what? Recently, may statement si Duterte, kung tama ba ang pagkakaano ko na para sinasabi ni Pangulong Duterte, gusto niya makausap si Marcos Jr. Kuting indirectly. As ang nabanggit yata ni Cheloy Jutok Garapal ay parang open ba? Open, and the President Kuting is willing to communicate with President Duterte. Julul, bakit kayo willing makipag-communicate? Utos na naman ni Lisa yan. Kasi lumulubog na ang bangka nyo. Galit na ang mga tao. Galit na ang mga nurses, doctors, teachers, mga kabataan. Galit na. Even yung rating ni Kuting, jogsak. Gusto niya makipag-meet up ngayon? Nakakarating naman ang mensahe ni Duterte kay Kuting ah. Di ba? Kaya nga umiikot ang tumbong mo, Lisa. Ha? Marcos Jr. Kaya nga sabi mo, okay ka lang, di ba, na mag-resign. Pero gusto mo si Tambalustos ang pumalit? Tanong mo kay Senator Amy. Baka may alam. Senator Amy, baka naman, magsalita ka. Doon sa mga nangungulit, okay? Hindi lahat ng bala natin, hindi na lahat ng armas natin, ipapa-fireworks natin. Ang pinakamatibay na armas ko, actually nandiyan na eh. Araw-araw inilalabas ko. Katotohanan. At mga pang-aapi at mga pambababoy ng gobyerno ni Kuting. Sabi ni Rose Mustonen, Remulla tahimik pa rin, inaaratay. Imagine, isa pa yan si Remulla. Diba? Sumusweldo, andyan sa DOJ. May sakit. Ayaw pa rin umamin. Ipinagsisinungaling sa inyo. Paano? Malupit ang negosyo sa immigration? Negosyo sa pulburon? Kaya nandiyan ka pa rin. Kahit hindi, baka hindi na ito lang sasabihin ko ah. Kasi I hope mali ako. Okay? Nakikita ko sa bolang kristal ko na hindi na magtatagal si Remulla. Nakikita ko lang naman eh. Hula, di ba? Ang hula pwede magkamali. Nakikita ko si Remulla na hindi na magtatagal. Hindi na magtatagal. Okay? Magtatagal for whatever. You just give kung anong interpretation nyo. At si Kuting hindi na rin magtatagal. Aaratayin na rin yan. Okay? Magbabayad kayong lahat. Babangon ang taong bayan. At hindi lang kayo dudurugin na parang suro. Ilulubog namin kayo sa pinakamalalim na kumunoy. At nang hindi na kayo makabangon sa pantatarantado nyo sa bayan.
Okay, sa kahiyan. Kumunoy ng kahiyan. Pero kasi wala kayong hiya eh. So definitely, wala. 'Di ba? Yung kinamkam nyong pera, yung mga tinanggap nyong bribe, yung pagnanakaw nyo sa katabaan ng bayan, sisiguraduhin ko kung sino ang pumalit na mamumuno ay ipipressure namin na isuka ninyo lahat ng nilamon ninyo. Yang Lisa, ikaw Lisa, yung butod mo, lahat ng nilamon mo, isusuka mo. Sisingilin ka namin. 'Di ba? Para matuluyan ka ng payat. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na nangyayari sa bansang Pilipinas na pilit na sinasabi na okay ang bansa at talagang umaasenso ito ng bonggang-bongga. Dito nga natin makikita mga kaibigan na binibilog lamang at talagang nagpapauto ang mga iba na sinasabing umaasenso ang bansang Pilipinas. Paano ito aasenso? Kung mga polboronic at mga Mary Jane ang nakapwesto sa kataas-taasan at hindi na sila nakikialam sa problema ng bansang Pilipinas at talagang puro na lang pangungulimbat ng kaba ng bayan ang kanilang ginagawa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.